Lumabas ka dyan. Huling kita. Andyan na ako. Hahabulin kita, Lalay. Nasaan ka? Sabi ni Lalay, Sir Mars, jowa ni Edu si Mariel. Paano naging jowa? Paki-explain nga. Bibigyan kita ng pagkakataon. Paki-explain paano naging magjowa. Pero bago kita paniwalaan, ibigay mo ang iyong buong pangalan, address at cellphone number. Tsaka kita paniniwalaan. Kokontakin kita. Kokontakin kita. Kasi nakadami account si Ma'am Lalaine. Pero ma'am, hindi ako galit sa inyo ha. Pero pagbibigyan po kita, madam, sinasabi nyo na ang jowa ni Edu ay si Mariel. Ibigay nyo po ang buong pangalan nyo, totoong pangalan, address at cellphone number. At pakipaliwanag sa akin ngayon, bakit naging jowa ni Papa Ed si Mariel? Lintek. Bilis! Sabi mo sa akin! Ano? Asan na? Ay! Nasaan na yan? Lumabas ka, Lalaine! Lalaine, lumabas ka! Lumabas ka! Maraming kumakalat dito sa Pilipinas. Kanilang inatupa. Sabi niya. Puro chismis ang... sabi ni Lalaine, solid LC ako, sir. Sabi niya, totoo naman, ano ba, kayo bulag. Ayan, to guys, alam nyo, hindi ko inaway si Ma'am Lalaine. Okay naman siya, guys, di naman siya, siguro, yun ang paniwala ni Madam. Ito, guys, tingnan nyo, guys, sabi, ito, guys, Ma'am Lalaine, huwag kayo magtampo sa akin, hindi kita away, ma'am. Ano lang, sige, guys, ako para sa akin, ayoko. Kung sinasabi ni Ma'am Lalaine, solid LC ako, sir, totoo naman, ano ba kayo bulag, sabi niya. So, ma'am, sa paanong paraan na masasabi nyo na talagang si Papa Eds, no? Si Papa Eds si Papa Eds at si Mariel ay sila. Kasi pinaliwanag na ni Kuya Bal Santos Matubang, kung may jowa si Papa Eds or si Beyonce, hindi nila gagawin na i-love team si Papa Eds. No? Pero sana wag mo pong hindi po alam niyo madam, wag kayo masasaktan sa akin, no? Ma'am Lalaine, wag ka mag-ano sa akin, wag niyong idamay yung religion niyo. Kaya sabihin mong INC ka, hindi porket INC ka, nasa iyo yung absolute truth. Sa mga INC diyan, wag pa kayo magsaktan sa akin, guys, Ito kasi based lang sinasabi niya na INC daw siya, nagsabi siya ng totoo. Marami akong kaibigan mababait na INC at nagsasabi ng totoo. Kaya lang, hindi porket nasa religion ka, nasa isang religion po kayo, nasa inyo na ang absolute truth. Diba, guys, no? Wag niyo pong idamay yung inyong religion, no? Sabi ni Judith Reyes, sige, pagyan natin itong mga viewers. Sabi ni Judith Reyes, Lalaine, ANC, bakit ka naninira ng buhay o nakialam sa bagay ng iba? Diba hindi ugali ng isang member yan pagkaalam ko mabait sila? Tama si Ma'am Judith The mere fact na nangihimasok ka sa buhay ng ibang tao, paninira yun. Paninira yun. Tingnan natin. Sige. Sabi niya, nitong January lang namin nakita na kasama si Mariel ni Edu sa pagsamba. At ang tanong natin, 'di ba ang INC po ay kumukuha talaga sila ng bisita para mang-akay? Masama bang mang-akay? Ibig sabihin sa INC to, madam, alam niyo, hindi, okay lang po, madam, hindi ko kayo away, ma'am. Hindi ko naman sinasabing naninira kayo. Pero i-justify ko lang yung sinasabi ninyo. Sabi nyo kasi, nung January, nakita nyo na magkasama si Mariel at si Edu sa pagsamba. Ibig sabihin ba, nakita nyo si Edu at si Mariel sa pagsamba, ibig sabihin ba sila na? Lalo na guys, nasa pagsamba yun, ibig sabihin, pag nandun sa pagsamba, nagde-date. Diba? At ang alam ko, sa INC, ang alam ko dyan, hiwala yung babae tsaka lalaki. Hindi po ko INC, pero based sa information ko, ang INC ay hiwalay ang babae at ang lalaki. Kaya sabi natin magkasama, hindi yun ma-justify na sila na.
Mahirap po i-justify. Yes, nakita tayo magkasama. Kahit saan, sa mall, kahit sa motel, kahit saan guys, sa airport. Kahit magkasama sila, hindi pa rin justify, hindi yung ma-justify na sila na may relasyon sila. Paano mo ngayon sasabihin sa akin, nakita mo sa pagsamba si Papa Eds at si Mariel, magkasama, sila na. Yari ka sa pastor mo kung INC ka. Biriin mo, chismosa ka. Biriin mo, nasa loob ng simbahan kayo ng pagsamba, nakikichismis ka. O, yari ka sa pastor mo. Sa ministro mo, anong lokal ka? Bigay mo totoong pangalan. Susumbong kita sa ministro mo. Yari ka dyan. Delikado yung sinasabi mo. Yung ministro mo, yari ka. Baka ano ka nyon, mapapagalitan ka ng ministro mo. Nakita mo lang magkasama, magjowa na. Ano yon? Hindi ba pwedeng akay-akay ni Papa S? O kung sabihin na natin na hindi ka religion si Mariel, pwede bang, di ba pwede naman mag-akay? Aakayin mo yung ibang tao? Okay, sabihin natin, INC din si Mariel. Anong problema? Kung magkaibigan, buti nga sa simbahan pumunta, hindi sa motel. Pambihira. Kung biri mo, nagpunta lang sa pagsamba sa simbahan, ang nasa isip niya, magjowa na. Hindi. Paano kaya po nagpunta ng motel yan? Pambihira ng pag-iisip yan. Sobrang marites. Ang ikakalat, sarap hampasin ang balde, ang dadaan atras abanti. Hindi kita inaaway, Madam Lalaine, ha? Mahal ko ang solid EDC. Pero hindi ko papayagan at gina-justify ko yung sinasabi mo. Ngayon, kontrahin mo yung sinasabi ko. Hindi ba't hayagan na ikaw ay nakikichismis at nakikimarites during pagsamba? Alam mo bang bawal yan? Nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. At di ko alam kung totoong INC ka, baka di ka INC eh. Lumalabas, nakikichismis ka. Masama yan, kapatid. Di ba? Napakapangit, sasamba ka, pupunta ka ng simbahan, nakakita ka na magjowa. Naku, magjowa yan. Di, lumalabas, marites yun. Nakita mo naglampungan sa loob ng simbahan si Mariel saka si Papa Eds? Kahit sa batas, kahit dali mo ko sa judge. Kahit judge, maniniwala sa akin, sa'yo hindi. Magkasama lang sa simbahan, may jowa na. Kaya minsan, maraming mali siya sa atin. Kaya ang hirap, guys, totoo lang, ha? Ang hirap talaga, guys. Porket magkasama lang, magjowa na. Di ba? Ayan, sinasabi ko sa iyo. Paano mo i-justify yung sinasabi ko? Nakita mo ba magka-holding hands? Ibigay mo totoong pangalan mo, address, saka cellphone number. At anong lokal mo? Tatawagan ko yung ministro mo. Isusumbong kita. Ibig sabihin, kalokal mo si Papa Eds. Ibig sabihin, kung nakita mo si Papa Eds sa lokal ninyo, may kasama si Mariel, iyari ka sa ministro mo. Baka masuspindi ka, kapatid. Mababait yung mga INC, ginawa mo pang chismosa. Biri mo, pinapaya mo yung INC. Pinapalabas mo yung may membro pala na INC na chismosa. Kung totoong member ka ng INC. Alam ko, mababait ang mga INC, parang si Joy Diwata lang yan. Di ba, guys? Tama ba ako, mali? Tama ako, may tama ako. At least ako dito sa channel ko, pag live ko, sinasagot ko talaga sila. Nasa ebidensya mo. Di ba? Sabi ni Ma'am Rina Aquino. Nawala. Ma'am Rina Aquino, sabi niya, nawala. Sabi niya, hindi sa'yo bagay, kapatid, magsamba, chismosa ka pala. Ginaline Pungtilan, Lalim, patunayan mo yan at yan ang hamon ni Kuya Bal. Kailangan may solid evidence kasi sipain daw niya sa mukha. Alam niyo guys, ayan po Tsaka pwede ka mademanda dito, madam. Maniwala ka sa akin. Ibigay mo, kung matapang ka. Kasi alam niyo guys, pag ang totoong matapang at nagsasabi ng totoo, nagpapakita yun. Ilalaban mo yan. Kasi ikaw yung may alam na katotohanan eh. Ngayon, kung hawak mo totoo, ibigay mo ang totoong pangalan, address, at anong lokal mo. Tatawagan ko yung ministro mo. Sabihin ko, mayroong chismosa post dyan sa inyo. Kung totoo kang member ng INC. Kasi nakadami account ka. Ngayon, hindi po ako galit, madam. Personally, hindi po ako galit sa inyo. Galit lang ako sa information na binibigay ninyo kasi porket magkasama lang sa pagsamba, para sa inyo magjowa na.
Asan ang kokote mo? O sabi ni Michelle Domingo, nagsamba ka pa kung si Els ang binabantay mo, wala sa puso ang sinasamba mo. Hoy lang! O, kakaya! Sabi ni Ruth Del. Nawala guys, tumatalon kasi. Pasasya na, no? O, di ba? O, nasa na? Sa argument pa lang natin, tapos siya. Kumbaga, lumalabas yung credibility niya. Kumbaga guys, sa husgado, yung credibility niya bilang witness, sabaw. Ampaw. Balsa Marzano, biri mo, witness mo, nakita lang magkasama, magjowa na. Hindi yung ma-justified, hindi yung matinding katibayan. O, hindi matinding katibayan yung guys. Magkasama lang sa simbahan eh. Eh, si Beyonce gusto mo kasama. Eh, Katoliko pa nga si Beyonce eh. Pero, ewan natin, kasi ini-invite na ni Papa si Beyonce eh. O, di ba? Kumbaga, kung sa husgado, hindi ka legit na witness. Chismosa ka. Ang kanilang paandar, malait ng kapwa, laging nagtatawanan kung mayroong dadaan. O, di ba guys? O, ayun na guys. Sawag sa inyo ebidensya. Tandaan nyo sa lahat ng guys, kahit saan, sa husgado, laging importante ang ebidensya. Hindi lang basta ebidensya, solid evidence. Solid hindi clips. Hindi galing sa chismosa. Bakit nakita lang. Lintek! O yan sinasagot ko yung mga dito O yan guys nawala na si Lalaine. Lalaine, balikan na. Sabihin mo na kung saang lokal ka. Anong pangalan mo? Tatawagin ko yung iyong ministro. Sabihin ko, ministro, may chismosa po dyan sa inyo. Biriin nyo, ka-member nyo, ganyan po ginagawa, chismosa. Pero baka hindi naman talaga INC yan. Pero hindi po, guys, inyo, madam. Sinasabi ko lang yung totoo sa inyo, yung argumento ko. Ngayon, kung mali ako, at sa tingin nyo, bulag ako, bobo, tsaka tanga, maglabas po kayo ng ebidensya. At pag napakita nyo sa akin na meron kayong hard evidence or solid evidence, ako po mismo, sasabihin ko, mali po ako. Hindi ko po ilalaban yung usap ko kasi may ebidensya ka eh. Pero sasabihin mo sa akin, nakita mo magkasama sa loob ng simbahan, di ba? Ay, lintek O, ngayon wala na siya. Nagpaalam na. Paalam na aking Lalaine. Mahirap sabihin, paalam na aking Lalaine. Napaka-chismosa mo, sumasamba pero chismosa. Tapos ang usapan, lintek! O, diba? Wala na, di nagpakita. Ewan ko ba't dito sa live ko, yung mga basher nagtatago, yung mga may kontra, lumabas kayo. Hinahamon ko kayo. Labas na. Wala na, natunaw na siya. Nadurog ata. Lalaine, labas ka na. Hindi na ako galit. Ilabas mo yung ebidensya mo. Kaysa nga, minsan nga sa hotel kunwari, asawa mo, pinapabantayan mo, nahuli mo sa hotel. Hindi naman nagkapatong. Wala yun. Wala yung kaso. Not unless magkapatong. Okay? Nag-chukchak chelis na talaga. Okay? Naghihigupan. Doon, maniniwala ako. Talo na ako doon. Pero di nakapatong. Wala yan. Ampaw ka na ampaw ka na witness. Napakasinungaling nyo. Sabi ni Ma'am Judith Reyes, sabi ni Vicky Plazaras, umiyak na yung Sir Mars. Judith Reyes, very vocal si Kalingap Eds sa mga hatid sundo niya kay Beyonce and voluntary niyang ginagawa iyon.
So use your intelligent judgment. I always support Kalingap Eds for the good deeds that he is doing to others. At mismo po sa akin sinabi ni Papa Eds, hindi po ako nagsisinungaling. Diyos po ang nakakita sa sinasabi ko. Si Papa Eds mismo nagsabi sa akin, hinahatid niya si Beyonce. Hinahatid niya si Beyonce sa bahay nila. At malayo ang bahay ni Beyonce. Totoo po yung sinasabi ko guys, off-cam, hindi ko lang binidyo kasi personal po kasi yun eh. Gusto ko kasi pag may, guys, kakausapin ko si Papa Eds about kay Beyonce. May camera ako. Paano kung magsinungaling si Papa Eds sa akin? Kasi may camera ako eh. Siyempre pero ang ginawa ko, walang camera. Kinausap ko si Papa Eds. Sinabi niya sa akin, hinahatid niya si Beyonce. Kaya mapapansin nyo guys, limited yung aking wala nga akong interview eh. May interview ako pero personal. Kasi nga gusto ko makita, genuine silang sasagot. Di ba? Kahit papaano ako masasabi ko, witness ako sa sinasabi ni Papa Eds. Di ba? Pero nasa inyo guys, hindi ko naman po pinipilit na paniwalaan nyo ko. At di ko naman sinasabing tama din sinasabi ko. Maaari, tama si Madam, bulag ako. Kaya lang, patunayan nyo po. Kung meron kayong gustong ibintang sa ibang tao, maglabas po kayo ng ebidensya. Hard or solid evidence. Di ba, no? At sa lahat ng mga IC supporter, pasensya na po Basta, tiwala po ako sa mga IC, mababait po yan. Makadiyos yung mga yan. Pero sabi ko nga sa inyo, guys, huwag nyo pong idamay ang religion. Nababanggit ko lang kasi marami akong mga kaibigan ng INC, hindi naman chismosa. Pag sumasamba, samba lang talaga. Lumuluhod. Ewan ko lang si Ma'am Lalaine, paano lumuhod? Paano nyo nakita yun? Tuloy natin. Hindi kayo, oo. Teka lang guys, sabi ni Tulfo Modina, sabi ni Sir July sa live niya, Sir Mars, may nag-message daw sa kanya na may ilalabas pa daw yung Mariel na yan, na mga issue pa daw kay Eds na magkasama daw sila. Actually guys, kahit sabihin na natin magkasama sila, alam niyo guys, ganito lang po yun eh. Guys, ito real talk lang, yung guys, hindi, labas natin ng EDSA rito. Totoong buhay. Nangyari po talaga yan. Na parang along the way, kahit na may karelasyon ka, hindi mga talaga makikilala ka. Ako guys, ito, i-share ko sa inyo. Hindi po, baka sabi mayabang ako Hindi po ako nagyayabang Tandaan nyo guys, dito sa marami ako kalari, may asawa na ako. Along the way, meron talagang mga babaeng lalapit sa'yo. Kahit may asawa ka. Totoo lang guys, talagang kailangan mo lang magpigil. Minsan naman, close ka lang talaga, ganon. May mga nakikilala din akong babae kahit may asawa ka, papatulang ka. May ganong mga babae. May mga ganon, kahit alam na, ay bakit, may jowa na ako eh. Ay, jowa lang naman, di pa kayo kasal eh. Kapag sabihin mo naman, may asawa na ako eh. Okay lang, asawa lang pala, mas may challenge pag may asawa na. May mga ganong babae. So, it happens talaga kahit kanino. Walang pinipili yan, kahit matino ka, hindi ka matino, mayaman ka, mahirap ka. Lalo kung lalaki ka, type ka ng babae. Minsan talagang didikit yun. May mga ganong case. Pero, ang usapan na lang dito, guys, yung ngayon. Yung current. Kung sino yung sinasabi ni Papa S na gusto niya, at ni Beyonce, paniniwalaan ko. Ganun po ako. Kung ano yung sinasabi nila ngayon, paniniwalaan ko. Ngayon, kung sa tingin nyo, nagsisinungaling si Beyonce saka si Papa Eds, nasa inyo na yung kung maniniwala kayo hindi. Pero masasabi ko lang guys, maraming mga tao nagpapatunay na si Beyonce, si Papa Eds ay walang girlfriend. Si Kalingap Rab. Si Kalingap Rab kasi kung may girlfriend yan, ultimano, puputulin niya yan eh. Pero hindi niya ginagawa. So, maraming guys. Kaya, hayaan nyo lang guys. Kung meron silang ebidensya, maglabas na lang sila. Yun ang masasabi ko. Ang hamon ko na lang sa kanila, kung sa tingin nila meron silang mga ebidensya, ilabas nyo na lang. At titignan ko, i-analyze natin kung papasok. Sabi ni Lick yung real talk kung may GFC Eds. Ito guys, basahin natin. Try natin to guys, try natin. Lick yung sabi niya, real talk lang, real talk kung may GFC Eds. Sa totoo lang, wala tayong magagawa doon. Basahin natin. Dapat respect natin yun kasi hindi pa naman sila
namin, hindi pa naman sila magjowa. Totoo yun. Ang EDSI, di ba? Totoo yun. Oo, masakit, pero sa totoo lang, hindi natin alam katotohanan sa EDSI kung wag masyadong fanatic. Yes, agree naman ako sinabi mo. Ako, totoo lang, totoo lang, guys, ang sa akin, kung may girlfriend si Papa Eds, okay lang. Kasi kung di sila. For example lang to, guys. For example lang. Pero ang tanong kasi dito, kasi as long as hindi tinitigil ni Kalinga Prab to, naniniwala ako kay Kalinga Prab. Nandun yung trust ko. No? Kasi sa akin kasi talagang, malayo talaga na mayroong girlfriend si Papa Eds eh. Guys, si Kuya Bal, Ate Ed na kokontra eh. Hindi nila itutuloy ito eh. Di ba? Pero, sa nakikita ko, yung sinabi ni Kuya Bal, naniniwala ako doon. No? Kung talagang may jowa si Papa Eds, noon pa, kasi matagal na yung Mariel, dapat hindi nila tinuloy itong love team. At yung sa interview nga ni Kuya Bal kay Kalinga Prab, kay Papa Eds, sinabi ni Papa Eds, meron siyang ex. May ex siya. So, yun pa lang naniniwala ako kay Papa Eds. Kailan kasi madali naman mag-claim na may girlfriend si Papa Eds eh. Kahit naman sino pwede mag-claim. Si Marzano may girlfriend yan si Papa Eds. Madali mag-claim. Tandaan nyo guys, no? It's easy to claim. But to prove it, it's another thing. No, madali. Kahit ako pwede ko sabihin si Papa Eds may girlfriend eh. Pero mahirap akong patunayan yun. Wala akong ebidensya. Ganun lang yung guys. Pero nangyayari naman yun eh. Yung mga ganyan, kuya, may love team sila, tapos may girlfriend. Tapos later on, nung na-in-love dun sa kapartner. Yung mga ganong guys. Pero ako, hindi ko na palalakihin pa. Basta ako, maniniwala ako sa sinasabi ni Kuya Bal, Kalinga Prab, Ate Edna, at higit sa lahat sinasabi ni Papa Eds at ni Beyonce. Kaya hamon ko na lang kung meron kayong mga ebidensya talaga, kung talaga nagchuchuk-chak chenis, okay, tawag dito, nagsisip-sipan, ilabas nyo na lang. Pero ang tanong kasi, kailan nangyari yon? For example, sana, paano kung may lumabas talaga ng ganon? Ang gagawin natin dyan, i-analyze natin yung video, at ang tanong, kailan to nangyari? Nangyari ba to kahapon lang? Nangyari ba to nung last year? Napaka-importante kasi guys ng time element. Tandaan nyo guys, yung mga video na lumalabas, if ever may mga ebidensya sila, hindi mo lang i-consider yung video, yung nakita mo. Kailangan mo tanongin, kailan ba ito na-upload? Kailan ba ito nangyari? Bakit nangyari to? Di ba guys, Di ba? So mga ganun guys, lalawakan nyo lang po unawa nyo. Kaya lang, yung mga hindi nag-iisip, madali silang maniniwala. Kasi hindi sila nag-iisip. Di ba? Yun ang masasabi ko. Pero sa akin, respect na lang. Pero sabi ko, basta tayo guys, para hindi magulang isip nyo, magtiwala kayo sa gusto nyo pagtiwalaan. Basta ako, tiwala ako kay Kalinga Edu at kay Beyonce. Yun lang po guys. Ay, Mausay Vlog, shoutout! Sabi ni Mausay Vlog, bahala Basher Edsis forever, Kalinga forever! Salamat mama. At sabi ni Ma'am Tin Bautista, kung ang video o pic nyo magkasama, sabi niya, dapat yung nakapatong at nakahubad para paniwalaan kayo mga tanga. Guys, tuloy na natin to guys. Pasensya na pahaba ako. At least naliwanan si Ma'am Lalaine. Hindi naman natin siya inaway. Nagsabi lang naman ako ng gusto kong sabihin. Ma'am, thank you mama. Sana magbago na po kayo. Pag may tanong kayo, tanongin yung pastor nyo. Oo, di ko na rin nakita sa loob ng simbahan nyo. Tanongin yung pastor nyo, pastor, piling ko itong dalawang to magjowa. Oh, doon, malalaman mo yung totoo. Kasi yung pastor mo, yung ministro mo, di magsisinungaling yun. Di ba dapat, nung panahon na, Ma'am Lalaine, nung panahon na nakita mo si Papa Ed, saka si Mariel, kamo, dapat ultimano, sinumbong mo sa ministro nyo. Pastor, ministro, Ka Roger, nakita ko si Papa Ed, saka si Mariel, magkasama. Piling ko magjowa. Alam nyo po ba yun? Totoo ba yan? Dapat ganun, magtanong ka muna. Hindi yung nakita mo magkasama, magkukulod ka agad, ikakalat mo. Na magjowa. Lintek! Sana kung parang nakita mo sa pagsamban ninyo, tinanong mo yung ministro. At yung ministro mo, ang magko-confront kay Papa Ed. Hoy,
Ka-Edu, sabi na itong chismosa na ano, ewan ko to kung member natin. Magkasama kayo ng babae niya, si Mariel, kayo ba? Di ba bawal sa inyo yan sa Kalingap? Pag may partner, hindi kayo pwede love team. O di ba? At least malinaw. At least kung may ganun ka, kaya lang kwento-kwento, may maniwala. Yung kwento-kwento, comment-comment, hindi ako basta-basta naniniwala dyan. Lalo pag ang account mo, dami account. Kung malakas ang loob mo, maglabas ka ng totoong pangalan, address, cellphone number, at saan ka naglo-local. Ngayon, nawala na siya. Ganun lang yung guys, diba? Tuloy natin ito guys, pasensya na pahaba ako. Oh, tama si Ma'am Mayet Swor. Sabi niya, di ba interview ni si Edu? Oh, kay Kuya ba? Sabi niya, di ba interview si Edu ni Kuya? Kung may girlfriend ba siya? Sabi ni Edu, wala na siyang girlfriend. At sabi niya, 2 ang kanyang ex. Oh. 2 o 3? Ewan ko, basta ganun. May ex si Papa Eds. Yung malinaw yun. Paniniwalaan ko yun eh. Oh. Oh, tama yun. Ito, maganda sinabi ni Lee Q. Sabi niya, gusto ko yung sinabi mo. Totoo po, wala naman ata sa atin dito ang nakakilala talaga kay Mariel or nakakita sa kanila, di ba? Tama naman yun. Sabi niya, kaya wala tayong karapatan magkwento at magkalat ng chismis. Totoo, kahit sino. Agree ako dyan. Walang sino man ang pwede magkalat ng chismis. Not unless you're very connected kay Mariel at kay Papa Eds. Yung maniniwalaan. Kunwari, kapatid ko po yung Mariel. Ito pa nga apelyido natin eh. Dito nga kami nakatira eh. Ayun, medyo malakas ang laban mo. Oh, di ba? Maniniwalaan. Kaya lang kung magagaling sa ibang tao, magagaling sa mga chismosa, paniniwalaan mo ba yon? Kaya nga dun sa usgado, sasabihin ng judge, sino ka ba na witness? Magpakilala ka. Ako lang po yung yung asawa niya. Iniwan po kami. Oh. Tatanungin niya. Kasi titignan ng judge kung ano ka ba, legit ka na witness. Mamaya, pumpurong-puntong na witness ka lang. No? Malaalsado kang witness. No? Ano ka lang, nagwi-witness ka, pero wala ka namang katibayan. Ang gamit mo, chismis. Wala ka, baka sipain ka ng judge. Baka i-contempt ka. Ipakulong ka pa. O, sinungaling to. Ano nyo to? Ikulong nyo. Ganon. Anyway, bala kayo guys ha. Tinuturuan ko kayo mag-isip. Sabi ko nga sa inyo, kung may lalabas man ng another issue, make it sure, no, i-validate nyo muna yung video o yung issue ano man. I-validate nyo kailan to nangyari, saan to nangyari, sino ang may gawa. Marami pong ganon. Hindi po basta-basta porket mayroong ebidensya, maniniwala. Hindi po ganon sa kaso. Sa kaso, kahit meron kang ebidensya, titignan niya ng judge kung talagang yung ebidensya mo ay totoo. Mamaya gawa-gawa mo lang. No, it was only a fabricated evidence. Oh, matatalo ka pa bandang uli. Tuloy natin. Alam mo kasi Ha? hayaan mo na yung mga yun. Kaya mo naman eh. Hindi na lang pansin. Kahit mahirap siyempre, yun na lang yung gagawin ko. Hindi na maiwasan dito tayo sa social media eh. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko. Laging may masasabi yung mga nakapaligid sa atin. Dapat mas na lang tayo. Kita mo naman yung dalawang yan ah. Dikit na dikit. Binihin mo kung may issue, dikit na dikit. Grabe yan. Okay lang yan. Ano pag mali na naman na yung binibintang. Ha? Huwag natin hayaan na gano'n. Kaya nga dear naman ako na kasi alam ko naman ang ginagawa ko eh. Kaya wala na lang sila sa kanila na yun kung ano. Kung maniniwala sila o hindi. Yung mahalaga. Kahit wala maniniwala sa akin, okay lang. Basta ikaw. Kahit isa lang. Ikaw lang, okay lang sa akin. Lupit! O diba, kahit ikaw lang maniwala sa akin, sapat na. Grabe to guys, lintik. Sarap.
Ganda ni Beyonce. Grabe makatingin kay Papa Eds. Grabe talaga. Ay, nako. Iyak ang mga tanga. Oh, grabe. Ulitin natin, ah. Ilan daw? 2? 3? 4? 5? Ilan? Ulitin natin. Ilan, guys? Tingnan natin, ha. Simpleng math lang to. Papa Eds, ilan lang, sabi mo, kung lahat ay hindi maniniwala sa'yo. Pero ilan lang, no? Ilan lang yung sinabi mo, no? Kahit siya lang daw, ibig sabihin, isa lang ang maniwala sa kanya, no? Tuloy natin. Maniniwala sila o hindi. Ang mahalaga, kahit wala maniniwala sa akin, okay lang. Basta ikaw, kahit isa lang, ikaw lang, okay lang sa akin. Grabe yung ngiti ni... Nakita niya yung ngiti ni Beyonce nung sinabi niya, ikaw lang. Tingnan guys, ang ganda. Basta ikaw, kahit isa lang, ikaw lang, okay lang sa akin. Ay, nakita niyo tumas yung kay Kilay. Ay, hindi. Isa pa, ang ganda nun. Pambihira. Isa pa guys, tingnan nyo guys, yung Kilay ni Beyonce. Tingnan natin, ulitin natin. Ang ganda na ito guys. This moment's the best. Maniniwala sila o hindi. Ang mahalaga, kahit wala maniniwala sa akin, okay lang. Basta ikaw, kahit isa lang, ikaw lang, okay lang sa akin. Wala na to guys. Di ba? Sapat na. Di ba? Kita mo naman guys, di ba Boss RC, shout out. Sabi niya kahit isa lang maniwala sa akin, okay lang. Ang lupet. Hoy Boss RC, shout out. Di ba? Paiyakin natin ang mga basher. Isa pa. Ikaw, kahit isa lang, ikaw lang, okay lang sa akin. Tapos ang usapan. Iyak ang mga tanga. Di ba guys? Yun guys, kung may girlfriend biri nyo guys sabihin natin, for the sake of argument, si Papa Eds ay may girlfriend. Sa tingin mo, kakayanin niya to? Grabe ito, sinabi mo yan! Kahit vlog yan, masakit yan! Kakausapin ko si Kaliga Pro. Kakausapin ko si Kuya Bal. Ate Edna. Masakit sa dibdib na marinig ko to na pag kahit isa lang, si Beyonce lang hindi, okay na. Masakit sa patitigilin ko tong love team na to. Kasi kung may girlfriend yung guys, hindi ka tatagal sa ganito. Ayaw ka. Mahirap magsinungaling guys, totoo lang Napakahirap magsinungaling. Pero yung nakita mo lang na sa simbahan na magkasama, hindi pa sapat yun. Kasi kung totoo may girlfriend to, ayaw yung guys, baka isang araw patigilin ng EDC. Pero nakailang seri na, part 65 na. Kakayanin mo, kunwari ikaw ang jowa. Mapapanood mo to. Tapos yung babae tumataas ang kilay kasi di ba? Yun lang guys Kung may totoo may girlfriend si Papa Eds tuloy natin lintik ang lupit lintik taas pa kilay Kaya umiyak. lintik ka na umiyak. Pambira ka. Grabe. Iba kasi ang umiyak mo. Nandito lang ako palagi sa tabi. Ang dami na natin pinagdaanan. Ayun pa ba sa sulat? Mag-birthday ka na pati, hayaan mo na lang yun. Huwag mo naman lang masyadong isip. Grabe itong jowa, ang ganda. Good advisor na, maganda pa lintek. Kaya pala maraming naninira. Hindi
nila matanggap. Hindi nila matanggap, si Israel. Lintag. Ang ganda nito. Winner. Pwede natin, guys. Sobra to. Mag-birthday ka na pati, hayaan mo na lang yung ngayon. Huwag mo naman lang masyadong isipin. Dapat pag birthday mo, mas pogi ka. Umira ka. Ba't umiiyak ka? Wala kayo. Bira mo, niyayakap pa? Bira mo, niyayakap pa niya? Sabi ni Boss RC, agoy, dami ng pinagdaanan niya yung Kapawa Susuko. Sana all. Yun nga sabi ko, Boss RC eh. O, sabi ni Boss RC, takte, ang ganda ng girl. Boss, oh. Oo naman. Ang ganda na ito. Nakita sa person na ito, maganda to. Oo. Tuloy natin, ganda ni Beyonce. Linte ka na. Tama na kasi. Oo. Iyak siya. Naiiyak talaga si Biasi, pinipigilan niya lang. Grabe, ang ganda. Alam mo, Biasi,